Kaya po mga minamahal, tayo po narito na sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya po inaayahan ko po yung tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ito po dadalhin ng ating mangaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Paul Manzano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God. Opo, dakila mapagpalang mong banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagpupuklan ng mga biyaya sa buwan ng dalangin ng taong ilang sana. May minamahal tinagana Pastor Evangelista, Wilder Med, and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupuna kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagpalat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, patuloy kayo na sa aming sa tutuwin na O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagsusumama, buong pagpapakumaba. Himi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa namin pagkukulang, pagsalansan sa banal na kalooban. Patawaran mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito ng pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalo ng spiritual na pala, simple ka ba na aming tindihan, namin inibig ng mga baguhan, mga bisita, maging sa lahat aming beloved webcast viewers throughout the world. Ito po aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaway, damon sa pindas at down sa nabilip, cast out from them and bind the power of darkness. On all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at unagit sa lahat, ako ay nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalil, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubulan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Pastor Evangelist William Meda, the end time problem of God. We love you so much, Mahal Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Lins Almeida. At pagbati na rin po ng magandang hapon sa kanilang mga beloved children who Almeida family, sa lahat po ng ating mga iniibig na mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po ng ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po ng ating mga beloved brethren, and sa lahat ng ating beloved webcast viewers throughout the world na kung saan nakantabi sa ating mga gawain, and praise God. Beloved, lalo po dyan sa Amerika, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, sa kanilang mga anak, at beloved Mr. Witty James Ameda Jr., beloved Post, beloved Tini, sa mga anak. Sa lahat po natin inibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa iba't yung panig ng mundo na kung saan nakaantabi sa ating live streaming, magandang hapon po at welcome to the Pamilga. Amen. Mga iniibig, napakalaga po ng unity, ng pagkakaisa, mga inibig ko, lalo na sa mga mananampalataya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano sa mga ibang grupo, ng mga organisasyon, mga pananampalataya, mga iniibig ko, at maging sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Sila mismo sumisigaw ng yung pagkakaisa, mga iniibig ko na pag united, sabi ng mga iniibig ko na pag sila po ay nagkakaisa, nandun ang kanilang maging matatag nila. Pero pag sila po ay nagkakahiwa-hiwalay, nagkakababahagi, nandun po ang pagbagsak. Sabi nga nila, united we stand, divided we fall. Amen, praise God. Kaya manibig ko, atin mo nang basahin dito sa banal na kasulatan, na kung saan ay, nung panahon na si Herodes, manibig si King Herod, na kung saan ay kanya pong tinutugis at pinahirapan ang mga ilan sa mga iglesia. Ang katunayan, pinatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamagitan ng tabak. At nang ito'y makita ng mga Hudyo, na ito'y kinatuwa, mga inibig ko, ay pinagsumikapan niya mahuli si Apostol Pedro, mga inibig. So atin muna ang basahin dito, mga inibig ko, dito po from the books of Acts, chapter 12, verses 4 up to 5. Kaya nilaman po. The book of Acts, chapter 12, verses 4 and 5. And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. God bless you po sa Tagalog. Ang Magagawa, Kapitulo 12, versikulo 4 at 5. Nang siya'y mahuli na niya,
ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya ibinigay sa 4 na tiga-4 na kawal upang siya ibantayan na inakalang siya iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan na dapat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon magpala sa Kanyang banal na salita. Kaya dito mga inibig ko, upang ganap niyo pong manawaan itong chapter na ito, from chapter 12, 1 up to 12 po yan mga inibig ko. Atin lang pinabasa yung 4 at 5. Na kung saan mga inibig ko ay nung malaman ng buong iglesia na si Apostol Pedro ay nakakulong sa bilangguan, mga inibig ko, ano pong ginawa nila? Sila po ay nagkaisang maningas na nanalangin para kay Apostol Pedro, mga inibig ko. Kaya yung kanilang panalangin, mga inibig ko, na kung saan ay talagang po nakaabot sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nag-utos ng kanyang isang anghel. At isang gabi lumiwanag sa silid, mga inibig ko, at lumabas yung anghel doon at tinapik si Apostol Pedro at siya ginising. At yung kanyang 2 tanikala sa kanyang kamay, ito ay nangalaglag, mga inibig ko, at ang sabi sa kanya, magbihis ka at magbihis ka at isuot mo ang iyong pangapak at siya'y sunod-sunuran, mga inibig ko. Isipin niyo po kung ating isipin na dito, mga inibig ko, ay siya po ay tight ang kanyang security. 4 at tiga-4, isipin mo po yan. Imposibleng ikaw makalusot dyan. Bali, 16 yung magbabantay sa kanya, mga inibig ko. Subalit, dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pagkakaisang panalangin ng buong iglesia, may inibig ko, si Apostol Pedro, may inibig ko, sa himalang kapamaraanan, siya po iniilabas ng anghel doon na hindi siya nakita ng mga gwardiya. Elbaso, praise the Lord. Kaya dito makikita natin, mga inibig ko, ang unity, yung pagkakaisang prayer. Napakalaga po ito, mga inibig ko. Kaya nga, balikan natin, mga inibig ko, 21 years nang mahigit ang nakakalipas ngayon, mga inibig. Na ang peace mission, sa Talipo peace mission, mga inibig ko, sa Sulo, mga inibig ko, ito naging victorious, ito natanyag, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, siya ay nagpapakita ng mga dakilang himala, mga inibig ko. And prior to that, mga inibig ko, bago pa man sila umakyat doon, ating dinagana pastor, 10 prayer warriors, may inibig ko, ay meron ng umakyat na ibang grupo doon. Ang katunayan nga po ay sila po ay pinahirapan, pinatay, pinugutan ng ulo. Ay uli, si Father Gallardo yata, kung magkamali, may inibig ko. At talaga naman pong ipapahayag din ang Ebanghelyo ng Kaligtasan doon. Subalit, sila po ay napahamak, may inibig ko. Kaya nga, ang ating bansa ay ng problema ng mga panahon na yan sapagkat yung 21 sipadan hostages from Malaysia na dinala sa ating bansa, ito yung naging problema ng ating bansa. Kung paano i-rescue yung mga tao doon, mga inibig ko. At ang ating mahal na Panginoon ay nangusap sa ating beloved honorable pastor, mga inibig ko ng mga panahon na yan. At bago umakyat ang ating minamahal na pastor, nag-ayuno na ng 40 days, mga inibig ko, sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. At doon po, mga inibig ko, sa madaling salita, sila po ay nakapunta roon at ipinahayag ang purong Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga inibig ko. Pero masakit, mga inibig, sapagkat tayo naman po ng mga panahon na yun ay kung ano-anong mga batikos ang naranasan natin sa pamagitan ng print ads, mga inibig ko, sa mga badyaryo, sa mga radio at sa mga TV, mga inibig ko. Na kung saan ay meron sila mga punchline na nakalagay doon na 3 prayer warrior ng Jesus Crusade na pugutan na ng ulo. Yun ang mga punchline sila, mga inibig ko. Kaya talaga naman pong nandun yung grabing pagkuhan sa ating pag-alimura, mga inibig ko. Pero ang katotohanan, na kung saan yung unang araw pa lamang ipinahayag na doon ang purong Ebanghelyo ng Kaligtasan, sila po ay nagkaisa na nalangin doon at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga mapamuksang sandata ng mga beloved Abu Sayyaf, hindi ito nagtagumpay sa ating grupo, mga inibig ko, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. At sa madaling salita, mga inibig ko, talagang grabe ang inabot ng pag-uusig sa ating banal na iglesia. At habang sila nandun sa itaas ng bundok na yan, mga inibig ko, sa Panginoon natin minamat, yun ginagalang na Honorable Pastor Liz Almeda, the whole Almeda family, may inibig ko, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatiram ng mga panahon na yan, ay nagkakaisa po tayong nanalangin. Ang katunayan, tuloy-tuloy, non-stop ang prayer dito sa pastoral house, may iniibig ko.
at maging doon sa iba pang mga lugar at sa ibang panig ng mundo na nakipagkaisa, mga inibig ko. At mismo, maging yung mga kababayan natin na naging kapatiran natin sa loob ng Bilibid Prison sa Muntinlupa ay nakaranas ng mga pag-uusig sa mga ibang pananampalataya doon. Sabi niya, wala na yung inyong pastor. Pinugutan na ng ulo. Ano sabi ng mga isa ng ating mga kapatiran doon? Sabi niya, ang aming Diyos dito ay totoo. Totoong nag-iingat, mga inibig ko. Sapagat ang katunayan, mga inibig ko, nung sila po ay mga isang linggo pa lamang doon, yung ating isang pinagpala natin, kababayan, naging kapatiran natin doon na nakapag 40 days fasting. At nakita niya, ipinakita sa kanya, sinabi sa akin, Brad, naniniwala ako na bababa ating minamahal at ginagawa ng pastor sapagkat nakita ko sa vision ko. Nung 40 days po siya, mainibig ko na yung bundok ng Talipaw Sulo na yan ay napapaligiran ng napakaraming angels, mainibig ko na nagbabantay sa grupo ng ating minamahal at ginagawa ng pastor. Ang katunayan, sabi niya, ang mga prayer warriors natin, blood prayer warriors natin, meron mga tigis silang malalaking angels na nakabantay sa kanila. At sa ating minamahal at ginagawa ng pastor, 3 nakabantay. 3, mainibig ko. Kaya sabi niya, talagang naniniwala ko na bababa ating minamahal at pastor na sila'y buhay. Sabi niya, isipin niyo po kung anong pag-uusig ang kanilang nasan doon. Pinamili sila. Jesus Miracle Crusade o yung supply nyo ng pagkain dito. Kasi pag pinili ang Jesus Miracle Crusade, ibibigay nilang hilaw yung kanilang pagkain. Yung kanilang supply, mga inibig ko. Isipin mo po yan, mga inibig ko. Kaya anong pinili ng mga kapatid natin doon na mainit na ko sa ating mahal na Panginoon? Sabi nila, okay, walang problema. Ibigay niyo hilaw sa amin yung mga kakainin namin, walang problema. At di fasting sila, mga inibig ko, morning, sa hapon, sa tanghali, fasting sila. Inipon nila, nung nakaipon sila makapambili ng gas stove, doon lang sila nagbe-break, nagtutumor sila, mga inibig ko. Ibig sabihin, lalong napaganda sapagkat sila po ay nagkaisang nalalangin, nag-ayuno rin doon sa loob ng bilangguan, mga inibig. At lahat tayo nakaranas ng pag-uusig, mga inibig ko. Subalit, dahil sa pagkakaisang panalangin ng banal na iglesia ito sa puno ng ating beloved Honorable San Pastor Linis Almeida ng mga panahon na yan, beloved children, mga inibig ko, lahat tayo yung ating panalangin ay tinugon ng ating pinakamamahal na panahon. At yung po ngayon ang sineselebrate natin na isa-isang yung mga 21 si Father Jose Jesus, yung mga inibig ko ay isa-isang pinalaya ng ating pinakamamahal na panahon. At yung ating grupo ay talaga naman pong sinalubong pa doon pa sa Heroes Hall sa Malacanang. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito makikita natin kung gaano kahalaga yung pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Yun ang kanina nag-testify kanina. Namatay na ng 2 hours yung kanyang yung bata yun, may inibig ko. Nagkaisa lang silang nalalangin. Isipin mo, 2 hours na. At talagang nangitim na lahat ng kanyang katawan, mga kuko, mukha, mga inibig ko. Pero sa isang kanilang pagkakisang panalangin, ito'y binuhay ng ating mga halapanon sa punong dalangin ng kanyang propeta. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya mga inibig ko, tayo po'y tinawag na iglesia, a body of Christ, at nagkakaisa, mga inibig ko. Kaya ating basahin dito po, magkasunod pong basahin dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, and Romans chapter 12, verse 5. Kaya nilaman po. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Now, ye are the body of Christ, and members in particular. Romans chapter 12, verse 5. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. God bless you po. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Dito po sa aklat ng Roma, versikulo 12, Kabanatang 12. Kapitulo 12, versikulo 5. At gayon din naman na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Everybody praise the Lord. So lahat po tayo mga inibig ko sa ating nabasang talata, tayo po ay may ginagampanan. Tayo po ay may ginagampanan. Tulad sa isang katawan, meron tayong kamay, meron tayong ilong, may inibig ko, meron tayong mata. Iba-ibang parte ng katawan na kung saan ito po ay nagagamit, may inibig ko. May sarili mga gamit. Kaya tayo man din bilang mga anak ng Diyos, mga inibig ko, na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ay kung
tayo po ay ginagamit, halimbawa, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang mga ngaral, bilang member ng banal na gawain ito, at ginagamit tayo sa pagbibigay, mga inibig, lalo natin itong pag-ibayuhin kung ano po yung mga ibinigay sa atin na mga gampanin ng ating pinakamamahal ng Panginoon Kristo. Kaya sabi dito po na bagamat tayo marami sa bilang, subalit tayo po ay laging nagkakaisa sa isa lamang layunin. Ang lahat magsabing praise the Lord. Nagkakaisa lagi, walang ipinagkaiba sapagkat isa po tayo kay Kristo. Kaya yung ating banal na gawain, mga inibig ko, sa buong Amerika, sa buong Europe, mga inibig ko, sa buong Middle East, dito sa buong Asia, dito sa buong Pilipinas, mga inibig ko, kung ano yung ginagawa natin sa main church, yun din po ang ginagawa doon. Sa ibang outreach natin, mga inibig. Hindi tayo nagkakaiba, hindi katulad sa ibang gawain. Pag pumunta na sa ibang bansa, iba na ang sistema nila. Pero tayo, iisa lang kung ano po yung standard ng ating banal na iglesia. Kaya nga ang banal sa kalkulatan nagsasabi dito po sa unang Korinto 12:13, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming sangkap ng katawan, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabaptismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So sabi dito mga inibig ko, bagamat tayo po'y marami, ay iisa lamang po tayong tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat po ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Ibig sabihin, sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay, wala pong pagkabahabahagi. Walang pagkakampi-kampi, mga inibig ko. Iisa lagi tayo sa isang layunin, mga inibig ko. Isang espiritu tayo, mga inibig ko. Wala pong pagalingan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamagaling dito, walang iba kundi ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating mabait na Diyos na buhay. At lahat ng ating gagawin, lagi nating isipin, kung tayo may gumagawa, hindi para tayo makilala, kundi ito'y ginagawa natin para lamang sa kalwalatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang sabi pa ng Galatians chapter 6, verse 2, bear your one another burdens and so fulfill the law of Christ. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, may inibig ko na makibalikat po tayo sa lahat ng gawain ng ating mahal na Panginoon, lalo na pa ngayon. Meron na tayo magdadaros na this coming Sunday na ating 21st Victorious Talipo Peace Mission na ginanap sa Sulu, mga inibig na ito'y natanyag, hindi lamang sa bansa natin, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko. Kinakailangan na tayo po'y makipagkaisa, mga inibig ko. Gamitin natin yung ating mga gadget, mga inibig ko. Ipahayag natin na dito meron Diyos na nagbabago, meron Diyos na nagpapagaling, meron Diyos na nagpapala, mga inibig ko, at meron Diyos na nagliligtas sa mga salot na mga dumarating, lalo na itong COVID-19 na ito, mga inibig ko. Kaya ito ang paraan, mga inibig ko. Gamitin tayong lahat, soul winning tayo, mga inibig ko. Na dito po ay inaatasan tayo ng mahal na Panginoon, hindi na tayo dapat kailangang utusang pa, mga inibig ko. Huwag na tayong lumayo sa ating mga kapitbahay. Yung ating mga unsaved loved ones, ating silang anyaya na may lapit sa gawain ng ating mahal. Pagkaisahan po natin yan sa pagkatotoo na napakarami ang papunta roon sa kapahamakan at walang ibang gagamitin sa panong ito kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunan ng kanyang totoong pastor, totoong propeta ng Diyos, ating dinagana na Pastor Evangelista Will Almeida, preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko. Lahat tayo na nagsimpalataya, nagtiwala at nagsagawa ng kalooban ng Diyos. Nagtatamasa tayo ngayon ng grabing blessing, protection, mga inibig ko. Kaya nga, nakakabless, mga inibig ko, kapatiran natin sa parte ng Pasay, na kung saan ay naanyahan ako doon kahapon, mga inibig ko, at pinuntahan namin yung kanilang pangalawang block, mga inibig ko, at amin pong pinatanggap yung maglola, 87 years old, saka isang 8 years old, mga inibig ko, na tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Natabang sila po ay nakikinig. Dumaan naman yung dating barangay chairman doon, ay nakiupo na rin at nakinig, at silang tatlo ang tumanggap. Sa kahabagan ating mahal na Panginoon, tatlo po sa punong dalang at mga pastor, at talagang sila po galak na galak, tuwa ng tuwa, mga inibig ko. Kaya walang ibang gagamitin kundi tayo sa panahon ito, mga inibig ko.
Kumilos po tayo, mga inibig ko. Kundi man tayo makahayo, mga inibig ko, sa pamamagitan ng ating mga special pledges, mga inibig ko, mga special offering, na may bibigay, mga inibig ko, upang makalapit ang maraming tao sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon, ano ba yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat nating gawin upang yung pagkakaisa-lagi ay nasa sa atin sa tutuin ng mga inibig ko? Sapagat ito napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ano po sabi dito sa Galatians chapter 6, verses 6 up to 9, and Ephesians chapter 2, verse 25, yan pong huling dalawang talata. Sabi na pong basahin, magnanaro po mga wait, manunod to, kanilang po. The book of Galatians chapter 6, verses 6 up to 9. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The first book of John, chapter 2, verse 25. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. God bless you po. Mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 9. Darapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Sapagat ang lahat ay hasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Darapat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, ang talatay 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So ito po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat gawin ng bawat Kristiyano na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon at ating pong pagkaisahan ito. Lagi na tayo po yung makidamay tayo sa lahat ng bagay na mabuti, sa nagturo sa atin. Minibig ko tayo tinuruan na ang atin na naman pong gagawin. Minibig ko tayo umani na ng umani. Ang gagawin naman po natin, tayo naman po ay makibahagi, mga inibig ko. Sa pamamagitan ng ating special offering, special pledges, kahit sa ibang bansa ka, mga kapatid, pwede mo ipadala yan, mga inibig ko. Praise God. At yan magagamit para sa pamalakaya pa ng maraming kaduluwa. At huwag tayong padaya, sabi ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi napapabiro. Kung ano po yung ating itinanim, ay siya rin ang iyong aanihin. Kaya kung ang iyong ginagawa, mga inibig ko, nagtatanim ka ng nagtatanim na mabuti, mga spiritual na bagay iyong ginagawa, ang sabi ng Balakson, aanihin mo ang buhay na walang hanggan. At yan po'y anytime now, mga inibig ko. Rapture will take place any moment. Nandiyan ang mga sinyalis na sinasabi ng banal na kasulatan, mga inibig. At sabi pa dito, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung paggawa ng mabuti? Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, magtapat ka sa pagbibigay ng kasabong bagay tantog, mamuhay ka ng may kabanalan, at tayo lagi nagpupuri, humahayon, nag-aayuno, lalo pa ngayon, may kailangan natin makipagkaisa sa pag-aayuno, upang marami pang tao makalapit sa ating pagkakaisa, marami pang masisave na kaduluwa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magsisipag-ani, hindi tayo mapapagod, may inibig ko. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, ano yung pangako doon, sabi? Ang kanya pinangako sa atin, buhay na walang hanggang. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga inibig, napakalaga. Nang malaman ng buong iglesia, ng panahon ni Apostol Pedro, mainibig ko, na siya nabilanggo, mainibig ko, sila'y maningas na nagkaisang nalangin ng buong iglesia. Kaya sa ating pagkakaisang ito, mainibig ko, maraming mga kaluluwa, mga lost soul, na walang ibang gagamitin kundi ang gawain ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry. Kaya, glory to God, yung ating pong soul winning, mga minabgon, sa TV, sa Zoom natin, na kung saan ay talaga naman pong marami nang tumatanggap, marami nagpapabaptismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong magpagamit sa ating dakilang Diyos ng buhay, mga inibig ko.
Sapagat totoo, mga inibig ang mundo ngayon talagang, sabi nga dito sa ating awitin, umiiyak ang bata sa lansangan, ang mga magkakalahi ay kapwa nag-aalitan, may galit na laganap at may nagpapanggap, sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino ang kanyang sinisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong pangako ay hindi mo maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan, pagkat kinakailangan naghantay ang ating pagkakasya, tayong gagamitin, mga inibig ko. Kaya tayo po'y tumayon lahat, mga inibig, habang ating inaawit ang papuring awiting ito. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating inibig ng mga paguhan, dito po kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ng forma ng ating mga halapan. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap. At habang ating inaawit ang awiting ito, ito sa ating mga kamay. Ating bulay-bulayin ang kabutihan ng Diyos. Yung minsan ng awiting ito, na dati, ganito rin tayo dati, mga inibig ko. Subalit tayo pinagpanan lupos. Sapagkat ginamit ang ministeryong ito sa puno ating minamahal ginagawa ng pastor. Beloved, ano ba ang pastor ni Salmed, beloved, whole on the family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. May galit na nagkala at may mga nagpapanggap sa diyang ganyan lang ba Hallelujah, ang hallelujah. buhay? Sino na ang aking nasisisi sa lahat ng mga nangyayari? Pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Hallelujah. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay siya sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating Umiyak ang bata sa lansangan, magkalahi ay kapag may galit na lagala, may mga nagpapanggap, sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang aking nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang mga pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan
na, pagkat naghihintay siya sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, at siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Si Jesus ang susi ng lahat, at siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Naranasan natin ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-ibig ni binigay sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pagkakaisa, mga inibig ko, tayo ang inaantay ng Diyos upang gamitin, upang may pahayag ang kanyang kapangyarihan, upang ang mga tao ay makalapit at hindi sila mapahamak, mga inibig ko. Tayo na nandito ngayon, mga inibig ko. Ito na lamang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na nagtuturo ng buong katotohanan, kalaking pagkapangyarihan, yung kaligtasan na pinangalan ng propeta ng Diyos, mga inibig ko. Ito po, mga inibig ko, ay ipahayag natin sa lahat ng tao sa mundong ito. Huwag tayong magpatumpik-tumpik, mga inibig ko. Tayo, nasa atin na yung kaligtasan. Ang gagawin na naman natin, iingatan natin ng mainam. Yung mga kababayan natin, mga ibang tao sa ibang panig ng mundo, kailangan nila ng kaligtasan, mga inibig ko. Sinong gagamitin sa ating pagkakaisang ito? Ipakita natin minsan pa ang pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Patuloy tayong umawin, patuloy natin papurihan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. Thank you so much, Si Jesus. Jesus ang susi ng lahat, at siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat, at siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat, at siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus ang susi ng lahat. Hallelujah.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Lahat pong sumigaw ng Praise the Lord. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ay pinagpala dahil alam namin na ang ating dakilang Diyos mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na banal na gawain. Saksi po kayo sa mga patotoo, sa mga himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya dito sa JMCIM. Kung kayo po ay magdesisyon sa oras na ito, magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na inyong buhay, magaganap din po sa inyo yan. Isang araw, kayo rin ay magpapatotoo. Siya nga ay tunay na Diyos na makapangyarihan. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kailangan pong maganap po ito sa inyong buhay. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Hindi ka niya iiwanan. Siya isa sa iyo. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu, sasayo ang banal na Espiritu. Kaya naobserbahan niyo po, may mga umiiyak, may mga nanginginig, nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po'y tanda na suma sa amin, suma sa atin ang ating dakilang Diyos, ang kanyang banal na Espiritu. Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dakilang pag-ibig ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Marami naman, paglubog mo sa tubig, pagkatapos mong sumampalataya at magsisi sa iyong mga kasalanan, totoo po, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Kung magpatuloy ka sa ating mahal na Panginoon, siya mismo, babautismo ang kanya ng banal na Espiritu. Pag naganap sa iyo yan, ikaw na ang pinakamapalad na tao. Ikaw na ang pinakamapalad na Kristiyano. Ang gagawin mo lang, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng buong katapatan. Itaas niyo po ang iyong 2 kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo ko pumikit at yumuko. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Hallelujah. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at
hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mala Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan niyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Naisagawa na po pananampalataya at pagsisisi. Ang pangatlo po, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, magpatuloy po tayo sa atin ang bautismo ng banal na Espiritu. Anyayahan po natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga unsaved loved ones, mga kaibigan, mga minamahal ko, i-invite natin sila upang makapanood ng ating banal na gawain sa ating live webcast. Magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa Kanyang pagbabalik. At ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, totoo po, hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan sa buong mundong ito. Ang Diyos mismo, pagagalingin ka, pag-iingatan ka, babaguhin ka. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga, bigyan natin ang lubos na kahalagahan. Yung ipinangako niyang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang pangako niya ay ang mansyon sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpalain po tayong lahat. God bless you all. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher. Beloved Joey. Magkaisa po tayo mga minamahal para sa lahat ng ating mga prayer requests, anuman ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, wala rin pong distansya, mga minamahal. Sama kayo dako naroon, abutin kayo ang makapagkamay ng ating mahal na Panginoon sa pangundalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Manalangin po muna tayo pagsisisi, mga minamahal. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang dalangin ng aming kagalang-galang mahal pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, yung anti-prophet. Kami po ilang puso nagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Nagsisisa mo kami ng sumpungan sa aming pagkakasala, pagkukulang. Patawarin mo kami, tulungan mo kami na maging sakdan sa aming pagsunod sa lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. Hallelujah po, maging handa sa aming pagbabalik at patuloy at lubos ang aming po pag-aalay sa iyo ng aming pasasalamat at pagluwalhati sa iyo, banal na Panginoon. Nagkaloob ka ng aming minamahal, ginagalang magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Pampangalagaan kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikantal sa amin ang panampalataya, nakalulugod sa iyo, panampalataya, nakakaabot sa iyo, kabanal-banal ang trono, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa kalang pagbigay ng buong buhay sa iyo. Hindi iniwanan naman ang pabigat ng mga problema. Mga pagsubok, mahal na Panginoon, ay pinatili nila, mahal na Panginoon, ang tawag mo, mahal na Panginoon. Kahit kami
namin naging bunga at marami pang maging bunga sa buong mundo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Alam yung kalakasan, mahabang buhay namin ginagala, mahal na Pastor, of the beloved children, at binubuhos mo lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material, mapagpalang walang hanggan. Sa amin naman ginagala magulang sa beloved children. Lubos po namin pinasalamatan, mahal na Panginoon. Hallelujah, para sa kaligtasan buong mundo. Mahal na, thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin din po natin ang mga loved ones, may mga karamdaman, may mga problema sila. Nais din po natin sila madala sa panan ng ating mahal na Panginoon. Kapatiran po natin buong Pilipinas, buong mundo. Banggitin po natin kung anong masamang espiritu ng karamdaman niya, problema o bisyo. Palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Di masab cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, COVID-19, at ang uring karamdaman, problema, the problems, spiritual problems, financial problems, drug addiction, cast out, unbelief and doubts, body giving glory, praise, lust, covetousness, materialism, cast out. In Jesus' name, be healed from something right now. Be blessed in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng aming mga dalangin. Muli kami pinagtatagumpay, araw-araw ang tagumpay para sa mga anak, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin ng totoo mong propeta, bilang pasasalamat sa ating mahal na minamahal. Banggitin po natin ang million times sa pagpupuri sa ating mahal na hallelujah, praise the Lord. Very powerful po yan, mga minamahal. 3 beses, sabay lukso ngayon na sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Puri ka, mahal namin. Thank you so much. I love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you so much, mga minamahal. At narito po our beloved and preacher, Dr. Rick Alarcon, para naman po sa ating mga announcements. God bless you, beloved preacher, beloved Brother Ralph. At mga manal, bago pa ating pong closing prayer, sa pamagitan po ating beloved Brother Johnny, nagpapatuloy po ang ating pong mga pananagwain sa lahat ng ating pong mga pinagpalang matatapat na mga kapatiran po natin at sa ating pong minamalang mga bisita, sa minamalang mga visitors at sa inyo po ang minamalang mga webcast viewers, ang ating pong mga pananambahan po, Miyerkules, Biyernes at Linggo po. Mga minamahal, tuwing Miyerkules po, alas 12, ng tanghali hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon, at ganoon rin po ang oras sa araw ng Biyernes po sa ating pong pananambahan. Biyernes mula po 12 p.m. up to 5 p.m. po. At araw po na Linggo, Sunday, mula po 10 o'clock in the morning up to 4:30 in the afternoon. Ating pong mapapunood sa lahat ating mga masugid at taga-subaybay through FB and YouTube accounts po natin, through FB page JMCIM Central Live Stream, at sa pamagitan rin po ng YouTube, KM TV, ang mga minamahal. At meron po tayong TV program na it is being telecast every Saturday in the evening, mga minamahal, sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour. At yung pang pagliligtas, sa larangan po ng television, ang Jesus Miracle Crusade sa Channel 4 at ang Jesus Miracle Hour, yan pong ating pong radio program. Ito po ay ating mapapakinggan, mga minamahal, gabi-gabi Lunes hanggang Sabado po from 11 p.m. up to 12 midnight sa DCME, sa Radyo 1 po, 1530 kHz sa M-band on your radio dials. At inyo pong mabibisita rin po ang ating pong website, www.jmcn.org. At kayo po pwede pong tumawag sa lahat po ng mga nagnanais pang mag-request ng prayer. Kung nais niyo po magpapanalangin po, magpa-counsel, ang ating po mga linya ng telepono, lahat ay naka-flash sa inyo po mga screen, 837-291-94, and another number which is available for 24 hours, 375-1148. At sa ating patuloy na pagbibigay ng ating mga pledges, vows, and tithes and offerings upang patuloy ating mapapangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong mundo. Mga nan, at patuloy po tayo rin po ikatuwang po na ating buting ginagalang mahal ebanglista po natin, Willie Almeida, our loving God's anthem prophet, the old beloved Almeida family, mga numal, para po sa pagliligtas sa mga maray po mga kalwa, at ito pong ibigayan, mga na, pwede po natin i-deposit po, or you can transfer it online, mga numal, from the comfort of your own homes sa BDO Fairview branch po ito. Ang pangalan po niyan ay Jesus Miracle Crusade International Mercy
or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCIM, or JMC. Mga minamuli po, yan po isa pong savings account. SAN number is 000-3902-68577. Yan po, mga minamuli. Isagawa niyo po, you can facilitate the giving of your offerings po online. At pwede naman po kung meron po sandali, kung sakali meron po yung bisita, panahon para bumisita po sa bangko, yung pong i-write down na po, pwede i-write down niyo po yung pong acronym o yung short name na JMCIM at pwede isa na naman pong 0 yung account number niya, 03902-68577. Habang tayo po'y nagbibigay mga mahal, lalo pa pong marami pa po mga bilyon mga taong walang Kristo sa puso ay maging katulad po natin mga mahal kung sila po'y maglingkod sa ating mahabaging Diyos. Amen? Pumalakpak po tayo, palakpan po natin. Pasalamat ating napakadikilyos muli sa dakilang revival ibinigay sa lahat-lahat ng mga pinagpalamang Kristiyano, bagay sa ating mga minamahal viewers sa kanila po mga tahanan, sa kanila po mga opisina. Tayo na ito mayon at atin na po ibinibigay ang lahat ng pagkakataon sa mga una sa panalangin sa pagkatapos. Beloved Brother Johnny, my beloved co-preacher. Amen. Pastor, God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Dakilang naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa unang dalangin namin ginagalang at minamahal na Pastor, Evangelista Will Estrada Almeida, your time prophet, Lord God. Kami po hindi taos puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay at natapos ng banal na gawain. Pinagpalat nilang isan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa maraming salamat po higit sa lahat sa yung matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwi-tuwi na. At sa aming pag-uwi, gabayan mo po kami pag-ingatan. Paratingin mo naman bahati sa aming tahanan. Ilayo mo sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng aming mga kapatiran, beloved webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at pagkapangyari pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, pa-announce po muna po yan. Off the air. Naka-off air there, no? the glory of
glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of my Lord. Thank you, Jesus. God bless you po. God bless you po, beloved. Praise the Feeds, Lord. Ladies of Feed. God bless you. Sus bilang po mga unalit. Ito pang pahabol po na announcement.